channel, Roselski TV. Andito po tayo para reaksyonan itong vlog ni Kalingap Edu kay Jeneline. Ito ay yung nilinis ni Kalingap Edu yung mga haka-haka ng iba dahil doon sa dating naging issue na kinasangkutan nitong kanyang mga beneficiary. At kinausap agad niya itong si Jeneline, at ito namang si Jeneline ay hindi naman tumanggi na nagkamali talaga siya. Pero bago yan, pakisuportahan po muna ang ama ng Kalingap, Kuya Val Santos Matubang, Ate Eda Vlogs at Kalingap Rob. Eto guys, simulan na po natin ang pag-uusap ni Kalingap Edu at ng nanay ni Jeneline at pati na rin si Jeneline. At pakinggan natin yung mga sinabi ni Kalingap Edu at yung paghingi ng tawad ni Jeneline sa mga sumusuporta sa kanya. Ito po, panoorin na po natin. Siyempre, Jeneline, sana ay mas maging mas maging maingat sa ating mga gawain. Siyempre, hindi na... Yes, napakabait talaga nitong si Kalingap Edu. Talagang naging mahinahon talaga siya dito. Talagang napakaganda yung kanyang mga sinasabi para malaman ni Jeneline na hindi si Kalingap Edu basta-basta naniniwala sa mga issue-issue. Diba guys? At naunawaan niya itong mga beneficiary niya, habang si Jeneline naman guys ay natatahimik, diba? At alam natin na nagsisisi siya doon sa nagawa niyang yun. At maiwasan yung magawa tayo ng mga bagay na medyo hindi kasama ng mga sa ating mga, kahit sabihin natin normal na yun sa mga kabataan ngayon, sana ay mas magandang impact tayo muna. Yes, tama. Dapat sila ay maging good example, kasi nasa social media nga sila at medyo nakikilala sila ng mga taga-suporta ng Kalingap Edu natin. Kahit magpapatapusan tayo hanggang, kasi siyempre hindi pa naman natin kaya Yes, ibig sabihin ni Kalingap Edu dyan, behave muna sila habang nag-aaral pa sila, at makakamit din naman nila yung kanilang kalayaan at gustong gawin, pero yun ay dapat nakatapos na sila ng kanilang pag-aaral, yun siguro ang gustong ipunto dito ni Kalingap Edu. Dapat sa sarili natin sa mga gastusin, maging muna tayo, behave muna tayo. Yes. Ayan. Hindi naman ako dito, ayoko. Siyempre, ako dito kakampi niyo ako sa lahat. Gusto ko rin talaga mas malaman sa panig yung sa loob. So, dyan gusto ko sabihin. Pasensya po sa mga manonood po na nagkamali po ako. Humingi po ako ng sorry. Ayan guys, talagang dyan ako humanga kay Jeneline, Hindi po madaling humingi ng pasensya, ng patawad. At kung sa iba-iba yan guys, may mga alibay pa yan, may mga katwiran pa, may mga kasi-kasi pa, kasi ganito, kasi ganyan, di ba? Pero itong si Jeneline ay talagang taos-puso niyang tinanggap yung kanyang pagkakamali at humingi kaagad siya ng sorry, di ba? Sa mga sumusuporta po sa akin, sa amin po, sa YouTube channel po ni Kuya, na di na po yun mauulit, na na po yun. Di na po ang unat huli po. Yun po, pasensya po yun po sa mga sponsor po. Ayun, at nagbitaw siya ng salita na hindi na
daw niya talaga uulitin yun, ano. Yun yung una at huli niyang nagawang pagkakamali. Yun po ang promise siguro ito ni Jeneline, ano. Kaya sana wag na natin pong i-bash or wag na nating bigyan ng ibang masasabi dito sa mga beni ni Kalingap Edo, no? At alam naman natin na mababait na bata ito. Siguro talagang hindi lang talaga naiwasan yung time na yun na ganun yung magawa, di ba guys? Lahat naman tayo ay nagkakamali, di ba? Kay Tita Rexy, kay Kuya Lito po. Ayun po, sorry po. So, At nakikita naman natin ano kay Jeneline na talagang taos puso talaga yung kanyang paghingi ng sorry, ano? Sana hindi na talaga maulit itong mga ganitong problema, no? At nakikita naman natin na talagang hindi na mauulit ito. Kasi parang yung pagkakamali niyang yan ay dyan siya matututo. Di ba guys? Wag lang yung talagang paulit-ulit na gawin, ano? mas mahigit na rin talaga, mas ma-clear natin. So, normal lang po talaga magkamali sa isang tao. So, huwag po natin pag-init masyado yung iba, po. Yan. So, ngayon ko lang po kasi para ma-clear yung yung kaisipan ng iba, para hindi na saka para yung sa mga sponsors ay hindi rin para makapaghingi ng paumanhin. Grabe, napakabait talaga nitong si Kalingap Edo, ano? Pagdating dito sa kanila, sa kanyang mga beneficiary. Di ba? Guys. Yan, hindi mo po tayo perfecto kahit sobra comment. Yes, walang perfectong tao, guys. So, yan. Yan po, ang clear tayo. Yan natin to. Balik tayo sa Sa normal. yung tapos na yan. Balik na tayo sa ating mission kung yung pagtulong kay Jeneline at sa iba pa natin tinutulungan. At okay na rin yung magkamali minsan para mas matututo tayo sa ating mga Yes. Yun ang tama, ano. Hindi naman tayo perfecto, ano, para hindi magkamali. Di ba? Lahat nagkakamali, guys, ano, kaya pero diyan tayo natututo sa ganyang pagkakamali, 'di ba guys? Nare-realize natin na mali talaga yung ginawa natin kaya hindi na natin 'yan uulitin pa, 'di ba? Ang mahalaga pag nagkamali, matuto, Tumanggap. At hindi na ulitin. Proceed tayo sa ating goal. Pinahitulungan siya at makapagtapos. At yan, siyempre pasensya po sa lahat ng mga na-disappoint mo. At sana mabigyan niyo pa sila ng chance, lalo na po sa mga tumutulong sa kanilang sponsors. Pasensya na po kayo. At yan. At ayun guys, no, yung naging pahayag ni Kalingap Edo dito, ano, humingi rin siya ng pasensya sa mga na-disappoint, lalong-lalo na dun sa mga sponsor siguro, sa mga tumutulong dito kay Jeneline at sa iba pa niyang beneficiary. Ano po? Ayun, talagang pinahanga tayo ni Jeneline. Hindi madali yung kanyang ginawa na basta na lang niya tinanggap. Diba? Siyempre, may kung sa iba yan, ay hindi po magagawa yan. May siguro kung sa iba, may sarili siyang palusot. Diba guys? Pero dito kay Jeneline ay hindi. Buong puso niyang tinanggap yung kanyang pagkakamali at humingi siya ng sorry sa mga na-disappoint sa mga nanonood kay Kalingap Edo. Ano? At lalong-lalo na doon sa mga sponsor nila doon sa pag-aaral at doon sa bahay, sa apartment. Like Kuya Lito and Tita Rexy, diba? At yun naman ang importante doon, tinanggap niya yung pagkakamali at nangako siya na hindi na mauulit. Una at huli na
na niya yung gagawin na pagkakamali. Yun ang binitawan ni Jeneline dito sa vlog na to. Ayun, hanggang dito na lamang po ang ating konting pagre-reaction dito sa vlog ni Kalinga Pedro. At sana huwag na nating i-bash pa itong si Jeneline or yung iba pang beneficiary ni Kalinga Pedro na involved doon sa naging issue dati pa sa apartment na tinitirhan nila. Guys? Ayun, hanggang dito na lamang po. Bye-bye! God bless po sa lahat. Peace!